Tulog. Indo ba kay mauna ta kami man. Ano, hulo. Good mga travelers, so ngayon nagbabalik tayo dito sa ating YouTube channel. So sana hindi nyo kalimutan sa pag-subscribe at pagpindot ng like at notification bell for more updates sa ating video. At ngayon mga travel ay kasabayan ko itong Pure Stock Fresh from the Casa dahil ito ay nasa 1,000 odometer pa lamang. So ngayon susubukan namin itong Winner X na may edad na o may odometer na 42,000 na to mga travel, malapit na mag 43,000. So gustong gusto talaga ng kasama ko na subukan kung ano ang lakas ng sniper at saka Winner X. So in short mga travel, walang nabago sa aking motor maliban sa side mirror na yan. All stock yan lahat at honest review yan. Walang ibang chichi-barichi dyan mga travel. Walang cheat code yung ginawa. So hindi tayo nagpalit ng sprocket. Baga bumalik tayo ng 1544. So stock yun ni Winner X. At ngayon dito namin susubukan sa diversion road dahil wala masyadong sasakyan dito. So pasensya na kung nagtitesting kami dito dahil mga travel wala namang restrict. So sana may restrict dito sa bukid nun para sa ganun ay doon namin mag-testing, diba? So pero dito we make sure na walang disturbo, walang mga sasakyan. So ito na, bana tayo kung ano mangyayari. At pagkatapos ng pagbanat ng mga travel ay ganito ang nangyari sa atin at ito at talaga ang hindi natin i-expect na mangyayari sa atin sa araw na to. At di ko talaga lang akalain na ma-experience natin ang ganitong pangyayari. So dito muna uminto kami ng saglit at ganito yung mga comment at ganito rin nangyari sa ating motor. Wala pa eh. Manda. Mandar lagi. Oh, sunto di mandar noon. Oh, ilang pun. Ay, no. Ilang pun.
Ay, sa wakas, umandar din after ng ilang minuto. Talagang napagpawisan ako doon mga travel. At saka ramdam ko talaga yung kaba. Bakit ayaw umandar ng motor ko? At narealize ko mga travel sa point na to na ito ay nababad ng init tong motor natin. Tapos napagas tayo, tapos wala nang warm up. Talagang pag-andar, rekta na agad, waswas agad, at ganito yung nangyari. So siguro din mga travel, kailangan ko nang palitan yung kanyang spark plug. Akala ko nung una ay yung weak na yung baterya, pero wala namang indicator. Baga hindi lumalabas yung indicator ng baterya or else wala naman talaga. So kailangan natin i-estimate yun kung weak na ba talaga yung baterya, dahil wala namang baterya na indicator talaga na makikita. So yun, siguro kailangan natin palitan yung kanyang spark plug at saka baterya, dahil umabot na ng 2 taon yung baterya mga travel. At tapos yung spark plug naman ay umabot na ng 22,000 at hindi pa napalitan. Isang beses pa lang ito napalitan mga travel mula nung nakuha natin ito sa kasang ating motor. Kaya yun ang suspensya ko, bakit ayaw umandar ng motor natin. Pero ginamit ko itong mga travel sa mahaba ang biyahe papunta ng Gangon, nasa almost 200 kilometers yun, at hindi naman pumalya. Sa oras ng itong mga travel, talagang pumalya yung ating motor. Pero iwan ko kung bakit. Pero importante, okay naman to, nakabalik ng dati niyang posisyon, o baga umandar ng normal. Dito to sana titisting kami ng pangalawang beses, pero yun nga, napag-iwanan kami ng mga kasama namin. At ito yung mahirap sa mga kasama natin, na hindi talaga lumilingon sa likuran. Baga hindi ginagamit yung side mirror kung nakabuntot pa ba yung kasama, kompleto na bang grupo or hindi. Talagang yung iba ay talagang waswas lang ng waswas, at ayun, naiwan yung iba. So ito yung delikado, medyo malayo, tsaka pa makarealize yung mga kasama no, na wala ka na sa likuran, di ba? So mas mainam talaga na tignan mo yung mga side mirror mo kung grupo kayo magra-ride, para siguro ay walang maiwan. So wala akong magawa doon kundi humabol na lang kami ng kasama ko mga travel, dahil balak namin pumunta kami ng Semyo. Medyo pababa yun, malapad yung daan, pero kung ganitong oras, medyo rush hour na to, ay hindi na namin itutuloy, dahil baka makabala pa tayo ng ibang mga motorista doon sa daan. Ayun, dito mga travel ay diversion road to, at hindi madalas maraming sasakyan, madalang lang. Kadalasan dumadaan dito ay yung mga malalaking sasakyan, pero di kami basta-basta lang titesting, lalo na pag may mga kurba or paakyat yung daan, dahil hindi natin alam kung ano ang gagawin ng kasalubong natin. For safety purposes, safety tayo, at yung ibang rider din na gumagamit ng daan ay syempre safety din. So dito mga travel ay bumabangking tayo, pero yan, doble ingat yan. Hindi talaga banking ng bangking para lang sa para for the show, hindi naman. At ulitin ko sa inyo mga travel, wala kaming restock dito sa Bukidnon. So kung magtitesting kami ng motor namin, yung bilis ng motor ay titistingin namin doon sa mga lugar o simentadong daan na wala masyadong gumagamit. At yung mga oras mismo ay tinatiming namin. Kumbaga, wala masyadong mga tao o wala masyadong mga sasakyan na dumadaan. At syempre, samahan natin yun ng doble ingat, para sa ganun ay walang mangyari masama at pawang matisting lang yung lakas ng motor. Pero kung sakali medyo rush hour ay hindi naman tayo hataw dyan, di ba? Hindi tayo makipaghabulan sa daan. Ulit yung mga travel, kung may gustong magkomento, bakit niyo nasubukan sa racetrack? So sana, hiling namin sa inyo, gawan nyo kami ng racetrack. Willing naman kami magbayad ng entrance fee, pero hindi namin afford yung magpatayo talaga ng racetrack dahil magastos yan. So kung may gumawa ng racetrack dito sa Bukidnon, well, bakit hindi, di ba? Napakaganda niyan. Dito mga travel, napagtawanan ako ng mga kasama ko dahil sinabi ko hindi umandar, at ganito yung mga komento. Okay, ini under. Wala ni andar, wala ni andar. Lu kan under, no? Ayay! Wala andar! Ayay! Pero wala, pansit, gilingian Roy. Wala andar mo. Ito rin sa Semyo. Sa Semyo ba? Semyo. Ha? Toyo kereta anak din. At yun ang pag-usapan ng mga travel. Pero yung iba ay may lalakarin pa, bibili ng gulong. Kaya ayun, pumunta sila sa ibang daan. At inantay ko yung sniper ng 155 na kasama ko, para siguro ay matasting namin doon.
kung sakaling wala masyadong sasakyan. Pero yun mga travel ay hindi siya sumunod at nagiba siya ng direction. Kaya ngayon, ang kasama ko na lang to na si James Galabin ang makakasabay ko para lumibot na lang tsaka bumalik kami ng proper Valencia. At dito kami magtitesting ng aming motor. So ay mga travel, kung kakanan ka ay rekta ka agad papunta ng Maramag. Pagkaliwa ka ay babalik ka doon sa proper Valencia City, Bukidnon. So ito malalapan na yung daan dito dahil ito yung main road. So nasa 6 lane, 4 lanes at saka espaltado siya mga travel. So dito lang muna natin tatapusan ito ating video mga travelers. So don't forget to subscribe my little channel at salamat sa inyong pagsuporta. Big shout out sa lahat ng mga kasamahan dyan at big shout out din sa ating mga subscriber at mga viewers. So salamat sa palagi niyong pagpanood at don't forget to subscribe my little channel. So yan lang muna mga travel. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam and ride safe. God bless.